Para sa may ambag lang ang lechon na to. Habang nagpapakasasa sila sa paboritong handa, nakayuko ang lalaking nagbayad ng mismong bubong na sumisilong sa kanila. Tinawag siyang palamunin ng sariling biyenan sa harap ng lahat, habang ang asawa niya'y walang imik. Ngunit sa paglabas ng isang liham, guguho ang kanilang pagmamalaki. Ititiklop niya ang kanyang kabaitan at aalis. Kakayanin ba nilang mabuhay kapag ang itinaboy nila ay ang mismong haligi ng kanilang yaman? Huwag ka munang kumuha, Fraidelin. Unahin natin ang mga may ambag. Ang tinig ni Aling Corazon ay hindi pa sigaw, ngunit sapat ang talim nito upang hiwain ang masayang kwentuhan sa kanilang bagong tayong bahay sa Cavite. Ang kamay ni Fraidelin na nakaamba na sanang dumampot sa serving tongs ng lechon belly ay naniga sa hangin. Sa ilalim ng mainit na ilaw ng kanilang munting dining area, ang kumikinang na balat ng lechon, ang makulay na pansit, at ang gintong mamon na nakahain sa mesa ay tila naging entablado ng kanyang kahihiyan. Nakatayo siya roon sa harap ng lahat ng kamag-anak, mga tiyahin, mga pinsan, mga hipag at bayaw na masayang nagkakainan. Ang kanyang mga daliri ay bahagya pang mamasa-masa mula sa pagpupunas ng mesa, ilang minuto lamang ang nakalipas. Ang kanyang suot na polo shirt, ang pinakamaganda niyang damit, ay tila biglang lumuwag sa kanyang nangangayayat na katawan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tunog lamang ng kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato ang maririnig. Ngunit maging iyon ay unti-unting humina. Tila ba bawat isa ay natatakot gumawa ng ingay. Bumigat ang hangin. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Micaela, ang kanyang asawa, na nakaupo sa tabi ng ina nito. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito, ang mga matang nagbabadyang lumuha. Umasa siya. Sa isang saglit na yon, natatayo ito na ipagtatanggol siya. Ngunit si Micaela ay yumuko lamang. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. Ang takot sa ina ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig para sa asawa. Iyon ang pangalawang patalim. Ang una ay ang salita ng kanyang biyenan. Ang pangalawa ay ang pananahimik ng kanyang kabiyak. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Fraidelin. Ngiting bitak-bitak, ngiting nagtatago ng isang pusong unti-unting nagiging abo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. "Sige po, Nay. Busog pa naman ako." Halos pabulong niyang sabi at maingat na tumalikod. "Magpapahangin lang po ako sandali sa labas." Walang sino man ang sumubok na pigilan siya. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa sliding door papunta sa kanilang munting likod bahay, ramdam niya ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanyang likuran. Mga matang mapanghusga, mga matang naaawa, mga matang nagagalak sa kanyang pagkapahiya. Nang makalabas siya sa kadiliman ng gabi, saka lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa hindi pa napipinturahang pader. At doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bituin, sa maulap na langit, hinayaan niyang manginig ang kanyang mga kamay. Automatiko niyang kinapa ang kanyang bulsa. Nahawakan niya ang isang papel na lukot na isang bank receipt. Ang huling resibo ng monthly amortization para sa bahay na ito. Ang bahay kung saan tinawag siyang walang ambag. Ang bahay na binayaran niya gamit ang lahat ng natira sa kanyang separation pay at ang bawat sentimong kinita niya sa mga palihim na raket sa loob ng 6 na buwan mula nang mawalan siya ng trabaho. Pinisil niya ang resibo sa loob ng kanyang bulsa. Ang manipis na papel ay tila nagiging tinik na bumaon sa kanyang palad. Sa loob, naririnig niya ang unti-unting pagbabalik ng tawanan at kwentuhan na para bang walang nangyari. Ang bawat halakhak ay tila dagok sa kanyang dibdib, isang paalala na sa mundong ito, ang halaga niya ay sinusukat lamang sa kapal ng kanyang pitaka. Napatitig siya sa madilim na damuhan. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na mas masakit pa sa gutom at pagod.
para saan ang lahat ng sakripisyo ko kung sa huli ni isang pirasong dangal ay hindi pala para sa akin. Lumalim ang gabi at unti-unting nilisan ng mga bisita ang tahanan. Naiwan ang kalat ng isang masayang pagdiriwang na hindi man lang nasaksihan ng nag-iisang taong naging dahilan kung bakit may bubong na sumisilong sa kanila. Sa kusina, walang imik na hinugasan ni Fraidelin ang mga pinagkainan. Ang malamig na tubig na umaagos mula sa gripo ay tila nagpapamanhid sa kanyang mga nanginginig na daliri. Bawat mantsa ng mantika na kanyang kuskusin ay parang mantsa ng kahihiyan na pilit niyang binubura sa kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang hindi ito kailanman maaalis. Nang matapos ang kanyang gawain, tahimik siyang pumasok sa kanilang maliit na kwarto. Tanging ang mapusyaw na ilaw mula sa poste sa labas ng bintana ang nagbibigay liwanag sa silid. Nakaupo si Micaela sa gilid ng kama, nakayuko, at ang kanyang mga balikat ay mahinang umaangat at bumababa. Umiiyak ito. Dahan-dahang lumapit si Fraidelin. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Inabot na ni Micaela ang kanyang baywang at isinubsob ang muka sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang basa ng luha ng kanyang asawa na tumagos sa kanyang manipis na damit. "Patawarin mo ako, Fraidelin." Humihikbing bulong ni Micaela. Ang tinig ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa kanina." Ipinikit ni Fraidelin ang kanyang mga mata. Nilulunok ang nagbabadyang pait sa kanyang lalamunan. Gusto sana niyang magalit. Gusto niyang isumbat na siya ang asawa at dapat siya ang kinampihan nito. Ngunit nang marinig niya ang paghikbi ng babaeng pinakamamahal niya, natunaw ang kanyang galit. "Intindihin mo na lang sana si Mama." Pagpapatuloy ni Micaela, ang boses ay nagmamakaawa. Nadala lang siya ng hirap ng buhay noon. Alam mo naman kung paano siya nagtinda ng kakanin sa ilalim ng ulan para lang mapalaki kami ni Kuya Ronald. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, Fraidelin. Ayokong mag-away kami. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na karayom na ibinaon sa kanyang dibdib. Ang utang na loob na ito, ang mismong tanikalang sumasakal sa kanilang pagsasama. Ngunit sa halip na sumagot ng masakit, ibinaba ni Fraidelin ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mga kamay ng asawa. Nakapa niya ang magaspang na balat ni Micaela, ang mga kalyo mula sa buong araw na pagtayo bilang isang kahera sa supermarket. Nagtatrabaho ito ng marangal, napapagod at nagtitiis. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga daliri nito. Inangat niya ang mukha ni Micaela at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Wala siyang sinabing kahit na anong pangako ng pag-intindi dahil alam niyang hindi na tama ang ginagawa ng kanyang biyenan. Sa halip, hinigit niya ang asawa at ikinulong sa isang mahigpit at mainit na yakap. Ibaon ni Fraidelin ang kanyang mukha sa buhok ni Micaela, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng sampagita na nagpapababa sa kanyang kalungkutan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, idinampi ang isang mahaba at malambing na halik sa noo ng asawa, at hinayaan ang katahimikan ng gabi na balutin ang kanilang magkayakap na katawan. Sa mga bisig niya, naramdaman ni Micaela ang kaligtasan at kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng kanyang ina. Nang makatulog si Micaela dahil sa labis na pagod at pag-iyak, marahang bumangon si Fraidelin. Nilapitan niya ang ilalim ng kama at hinila ang isang lumang lata ng biskwit na pinaglumaan na ng panahon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang lukot na resibo ng bangko. Maingat niya itong inunat bago ipinasok sa loob ng lata, kasama ng marami pang ibang resibo ng buwan ng hulog sa bahay. Habang ibinabalik niya ang takip ng lata, nahagip ng kanyang paningin ang isang luma at kupas na kwaderno na nakasingit sa ilalim ng mga papel. Isang kwadernong naglalaman ng mga detalyeng hindi pa niya kayang ipabasa kanino man. Mga linyang nagtatago ng isa pang lihim ng kanyang mga paghihirap. Ibininalik niya ang lata sa pinakaloob-loobang bahagi ng ilalim ng kama
kung saan hindi ito maaabot ng liwanag. Kinabukasan, maagang nagising si Fridelyn upang maghanda sana ng almusal. Paglabas niya ng kwarto, napahinto siya sa tapat ng pintuan ng silid ng kanyang biyenan. Hindi niya sinadyang makinig, ngunit sadyang manipis ang pader na namamagitan sa kanila. Naririnig niya ang malamig at mapanuyang tinig ni Aling Corazon na nakikipag-usap sa telepono. "Oo, kailangan ko ng tulong mo," sabi ng kanyang biyenan. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi pwedeng magtagal dito, ang palamunin na yan. Humanap ka ng paraan para tuluyan na siyang umalis bago pa niya ubusin ang kabuhayan ng anak ko." Nanlamig ang buong katawan ni Fridelyn. Ang mga salitang iyon ay hindi na lamang simpleng pang-iinsulto. Isa na itong direktang banta sa kanyang pamilya. Ang malamig na banta mula sa telepono ng nagdaang gabi ay patuloy na gumagambala sa isipan ni Fridelyn habang hinahalo niya ang sinangag sa kawali. Madaling araw pa lamang, bago pa man sumikat ang araw, ay gising na siya upang ipaghanda ng almusal ang pamilya. Inisip niya na marahil kung mas pagbubutihin niya ang kanyang paninilbihan sa sariling bahay, lalambot din ang puso ng kanyang biyenan. Maingat niyang sinalin ang mainit na kape sa paboritong porselanang tasa ni Aling Corazon. Siniguradong tama lamang ang timpla ng tamis at tapang na gusto nito. Nang maihain niya ang mga pagkain sa mesa, bumalik siya sa kusina upang ipagtimpla naman ang kanyang sarili. Sakto namang lumabas mula sa kwarto sina Micaela at Aling Corazon. Mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ng nakaawang na pinto ng kusina, kitang-kita niya ang pag-upo ng dalawa. At doon nagsimula ang lason. Hindi pa sigaw si Aling Corazon. Sa halip, ginamit nito ang isang malambing ngunit nakakalasong tono. Isang uring pananalita na nakabalot sa pag-aalala ngunit naglalaman ng patalim. "Sayang ang ganda mo, anak," panimula ng kanyang biyenan habang dahan-dahang humihigop ng kape. "Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Nagpapakakuba ka sa pagtatrabaho bilang kahera, maghapong nakatayo, habang ang asawa mo, heto, nagpapakape-kape lang sa bahay, naghihintay ng grasya galing sa pawis mo." Naramdaman ni Fridelyn ang biglaang pagkirot ng kanyang sikmura. Hawak niya ang kanyang sariling saro ng kape, ngunit tila nawalan siya ng lakas na dalhin ito sa kanyang mga labi. "Ma?" Naghahanap naman po ng trabaho si Fridelyn. Mahinang sagot ni Micaela. Ang boses ay nagtataglay ng takot at pag-aalinlangan. "Mahirap lang po talaga ngayon dahil nagsara ang kumpanya nila." Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Corazon. Ibinaba nito ang tasa at tinitigan ng mariin ang anak. "Hanggang kailan, Micaela? Naalala mo ba noong bata ka? Nangangatal ang mga tuhod ko. Nilulusong ko ang baha at ulan, makapagbenta lang ng kakanin para hindi kumalam ang sikmura mo at ng Kuya Ronald mo. Ibinigay ko ang buong buhay ko para mapabuti kayo. Tapos ngayon, ibibigay mo lang ang kinabukasan mo sa isang lalaking walang pakinabang? Isang palamunin na ikaw pa ang bumubuhay?" Bawat salita ay mistulang martilyo na idinidikdik ang konsepto ng utang na loob sa utak ni Micaela. Nakita ni Fridelyn kung paano unti-unting yumuko ang kanyang asawa, tila nadaganan ng isang napakabigat na bato ng konsensya. Wala nang naisagot si Micaela. Ang pananahimik nitong muli ay nagpatunay sa tagumpay ng paninira ng ina. Sa loob ng kusina, napalunok si Fridelyn ng isang kimkim na pighati. Hindi siya sumugod palabas. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Sa halip, ibinuhos niya ang mainit na kape na para sana sa kanya sa loob ng lababo. Pinagmasdan niya kung paano umikot ang maitim na likido patungo sa butas, kasabay ng tuluyang pagkaubos ng kanyang pag-asa na matatanggap pa siya ng pamilyang ito. Kahit na sinusugatan ng kanyang buong pagkatao, dahan-dahang binuksan ni Fridelyn ang gripo at nagsimulang maghugas ng kawaling ginamit niya sa pagluluto kanina. Maingat niyang kinuskos ang bawat gilid nito.
Isang tahimik at matapat na paglilingkod mula sa isang lalaking patuloy na umiibig kahit na patuloy na sinasaktan. Ilang sandali pa, narinig niya ang mabilis na paghila ng silya. Nagmamadaling kinuha ni Micaela ang kanyang bag mula sa upuan. Hindi man lang ginalaw ang inihandang almusal. Halos patakbo itong lumabas ng pintuan patungo sa trabaho ni hindi nagpaalam sa kanya. Isang kakaibang pagmamadali na tila may iniiwasan itong harapin o may isang desisyong tinatakbuhan. Naiwan si Fraideline na nakatayo sa kusina, balot ng nakakabinging katahimikan ng bahay. Naputol lamang ang kanyang pagmumuni-muni nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang tumambad sa kanya. "Kailangan mo bang pagkakitaan? May offer ako. Magkita tayo mamaya." Napabuntong hininga si Fraideline, mariing nakatitig sa mensahe. Ibinalik niya ang tingin sa lababo. Sa kalawakan ng katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang dahan-dahang pagpatak ng tubig mula sa hindi na isarang gripo. Isang ritmong kasing bigat at kasing lungkot ng mga luhang pilit niyang itinatago. Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw sa isang masikip at maalikabok na eskinita sa Parañaque, natagpuan ni Fraideline ang nagpadala ng mensahe. Ito ay si Mang Rolly, isang matandang kaibigan at dating driver na nawalan din ng trabaho noong pandemya. Sa isang maliit at tagpi-tagping garahe, pinag-usapan nila ang pagbuo ng isang munting negosyo ng paghahatid ng mga parsela para sa mga online sellers. Dahil wala pang sapat na pondo pambili ng sasakyan, ginamit ni Fraideline ang kanyang sariling lakas. Maghapong binuhat ng kanyang mga balikat ang mabibigat na kahon, nilakad ang mga eskinita sa ilalim ng matinding init, at nilanghap ang usok ng kalsada. Wala siyang ininda. Ang pisikal na pagod at hapdi ng kanyang mga kalamnan ay isang pampamanhid sa mas malalim at mas masakit na sugat sa kanyang puso. Bawat patak ng kanyang pawis ay katumbas ng mga barya at lukot na perang papel na muling bubuo sa kanyang nadurog na dangal. Pagdating ng dapit hapon, umuwi si Fraideline na bagsak ang katawan, nababalot ng alikabok at amoy araw. Bago pumasok sa kanilang pinto, yumuko siya at maingat na pinunasan ang kanyang maruruming sapatos sa basahan. Siniguro niyang walang ni isang butil ng putik ang makakapasok upang hindi madumihan ang makintab na sahig na siya mismo ang nagpakahirap na bayaran. Sa kanyang pag-angat ng paningin, nahagip ng kanyang mga mata ang isang kakaibang tagpo sa labas ng kanilang gate. Isang babaeng hindi pamilyar na nakasuot ng formal na damit ang pasikretong nag-abot ng isang calling card kay Ronald, ang kanyang bayaw. Bakas ang labis na kaba sa mukha ni Ronald nang mabilis nitong ibulsa ang papel bago tumalikod at pumasok sa bahay. Pagsunod ni Fraideline sa loob, naabutan niya si Ronald na nakaupo sa bagong sofa, nanonood ng telebisyon. Nang mapansin ng kanyang bayaw ang kanyang hitsura, agad itong nagtakip ng ilong at nagpakawala ng isang mapang-alipustang tawa. "Amoy kargador ka, boy," wika ni Ronald, ang tono ay puno ng pandidiri. "Huwag kang dumikit sa sofa bago yan. Baka kumapit ang asim mo at hindi na matanggal." Imbes na patulan ng panlalait, isang pagod na ngiti lamang ang isinukli ni Fraideline. Tahimik siyang naglakad patungo sa maliit na banyo. Hindi na inalintana ang mga nakakasakit na salita ng bayaw na walang ibang ginawa, kundi magpanggap na mayaman. Sa loob ng banyo, nakasandal sa malamig na pader, inilabas ni Fraideline ang mga lukot na perang kinita niya buong maghapon. Binilang niya ito isa-isa, isang maliit na tagumpay na nagbigay ng kakarampot na ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos makapaglinis ng katawan, lumabas siya at dumiretso sa sala. Nadatnan niya roon si Micaela na nakakunot ang noo, nakikipagtalo ng mahina kay Aling Corazon tungkol sa kulang na budget para sa kuryente at tubig. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang asawa. Puno ng pag-asa, inilabas niya ang kanyang kinita at akma
Sanang iaabot ito kay Micaela upang makatulong. Ngunit bago pa man niya mabuka ang kanyang mga labi, mabilis na humarang si Aling Corazon. Nanlilisik ang mga mata ng kanyang biyenan habang tinitingnan ang perang hawak niya. Saan mo nakuha yan? Nanlalamig na akusa ni Aling Corazon, ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ni Micaela. Wala kang trabaho. Baka naman kinukupit mo na ang pera ng anak ko sa pitaka niya habang natutulog siya. Napatigil si Fraideline. Ang kamay niyang nag-aalay sana ng tulong ay unti-unting nanginig. Sa paglamon ng katahimikan, tanging ang pamamanhid ng kanyang mga daliri at ang mapait na pakiramdam ng pagkalukot ng perang papel sa loob ng kanyang nakakuyom na palad ang kanyang naramdaman. Sumapit ang araw ng sweldo, isang araw na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa. Ngunit sa tahanang iyon, ito ay isa na namang entablado para sa panliliit. Pag-uwi ni Micaela mula sa maghapong pagtayo sa supermarket, sinalubong siya agad ni Aling Corazon sa sala. May ngiting namumutawi sa mga labi ng matanda habang inaabot ang manipis na sobrang naglalaman ng kakarampot na sahod ng anak. Ito ang perang nakalaan umano para sa buwan ng hulog ng bahay at mga pangunahing gastusin. Habang masayang binibilang ni Aling Corazon ang mga nakatiklop na papel, sinadya nitong lakasan ng boses upang marinig ng sinumang nasa paligid. Buti pa ang anak ko, hindi nauubos ang sipag. May totoong ambag sa pamilya. Hindi katulad ng iba riyan na walang ibang ginawa, kundi maging palamunin sa sariling bahay. Ang mga salitang iyon ay direktang patama kay Fraideline na tahimik na nagpupunas ng lamesa sa kusina. Bawat kataga ay tila mainit na plansa na idinidikit sa kanyang balat, sinusunog ang natitira niyang karangalan. Nakita niya ang pagyuko ni Micaela, halatang balisa, dahil alam nitong hindi sasapat ang ibinigay niyang pera para mabayaran ang buong hulog sa bahay ngayong buwan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang asawa upang ipaliwanag ang kakulangan, mabilis nang tumalikod si Aling Corazon at pumasok sa kwarto nito. Dala ang kompletong pagmamalaki na siya lamang ang nagpapatakbo ng kanilang pamilya. Nang hapong iyon, habang nililinis ni Fraideline ang sala, inayos niya ang mga nakakalat na gamit sa ibabaw ng upuan. Sa kanyang pag-angat ng lumang bag ng kanyang biyenan, isang maliit na nakatuping papel ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito at bahagyang binuksan. Isa itong reseta ng gamot mula sa isang doktor. Naglalaman ng mga pangalan ng gamot na pamilyar sa kanya dahil ginagamit iyon para sa mga malalalang sakit sa ugat at puso. Kumunot ang noo ni Fraideline. Nagtataka kung para kanino ang resetang iyon at bakit ito inililihim ni Aling Corazon sa pamilya. Ibininalik niya ang papel sa loob ng bag. Piniling itago muna ang katanungang bumabagabag sa kanyang isip. Kinagabihan, binalot ng matinding pagod at pangangawit si Micaela. Nakahiga ito ng padapa sa kanilang maliit na kama. Halos hindi na makagalaw dahil sa sakit ng katawan. Tahimik na lumapit si Fraideline. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang naninigas na likuran at mga balikat ng kanyang asawa. Ang kanyang mga magagaspang na palad na sugatan sa pagbubuhat ng mga kahon kaninang umaga ay nagbigay ng banayad at punong-puno ng pagmamahal na masahe. Ipinikit ni Micaela ang kanyang mga mata. Unti-unting nakakahanap ng ginhawa sa mga bisig ng lalaking tanging sandigan niya sa gitna ng magulong buhay. Yumuko si Fraideline. Idinampi ang isang maiinit at malambing na halik sa balikat ng kanyang asawa. "Pahinga ka na," bulong ni Fraideline. Ang tinig ay puno ng kasiguraduhan. "Ako na ang bahala sa lahat. Hindi kita pababayaan." Nang tuluyan ng makatulog si Micaela, maingat na tumayo si Fraideline. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, binuksan niya ang kanyang banking app at tiningnan ang naipon niyang pera mula sa pagiging kargador at tagahatid ng parsela sa ilalim ng init ng araw. Walang pag-aalinlangang inilipat niya ang malaking bahagi ng kanyang ipon patungo sa bank account ni Micaela upang punan ang kakulangan
sa pambayad ng bahay. Para sa kanya, hindi mahalaga kung sino ang umani ng papuri, basta't hindi mawawala ang bubong na sumisilong sa babaeng mahal niya. Ngunit sa labas ng kanilang kwarto, sa ibabaw ng hapagkainan kung saan naiwan ni Micaela ang kanyang cellphone na nakasaksak sa charger, isang pangyayari ang hindi inaasahan. Habang naglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng maiinom, napansin ni Aling Corazon ang biglaang pag-ilaw ng telepono ng kanyang anak. Dahil sa likas na kuryosidad at pagiging mapanghimasok, lumapit ang matanda at sinilip ang notification na lumabas sa screen. Isang mensahe mula sa bangko ang malinaw na nakasulat, "Successful transfer from Fridelyn de la Cruz." Nakita ni Aling Corazon ang eksaktong halaga na pumasok sa account ng anak. Isang halagang sapat upang punan ang kulang na pambayad sa bahay. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sa halip na matuwa, unti-unting nanliit at nanlilisik ang kanyang mga mata. Isang madilim na hinala ang namuo sa kanyang isipan. Mga teoryang lalo lamang magpapabigat sa kalbaryo ng kanyang manugang. Sa gitna ng katahimikan ng buong kabahayan, tanging ang malamig na liwanag ng screen ng cellphone sa dilim ang nagsilbing saksi sa isang panibagong bagyo na paparating. Pagsapit ng araw ng linggo, muli na namang napuno ng ingay at mga mapanuring mata ang hapagkainan ng pamilya Rosario. Isang munting salo-salo ang inihanda ni Aling Corazon dahil dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Tita Marites. Pumasok ito sa pintuan na may dalang yabang na kasingkintab ng mga makakapal at bagong gintong alahas na nakapulupot sa kanyang leeg at mga braso. Kilala si Marites sa buong angkan bilang isang taong sinusukat ang tagumpay ng iba batay sa tatak ng kanilang damit at laman ng kanilang garahe. Habang pinagsasaluhan ang inihandang tanghalian, hindi pinalampas ni Marites ang pagkakataong iparada ang kanyang paboritong paksa, ang paghahambing ng buhay ng ibang tao sa buhay ng kanyang mga anak. Ibinaling nito ang kanyang matalim na paningin kay Fridelyn na tahimik lamang na nakaupo sa dulo ng mesa. "Tingnan mo nga naman ang buhay," panimula ni Marites habang naghihiwa ng karne sa kanyang plato. Ang boses ay sadyang nilakasan upang makatawag ng pansin. Ang manugang kong si Boyet aba, niregaluhan ng bagong kotse ang asawa niya kahapon para hindi na raw nagko-commute. Kayo ba, Fridelyn? Kailan mo naman mabibigyan ng magandang buhay si Mika? O baka habang buhay na lang siyang magtitiis sa kakarampot niyang sweldo para buhayin ka? Bumigat ang hangin sa paligid ng mesa. Mahigpit na kinuyom ni Fridelyn ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita sa ilalim ng lamesa. Pinilit niyang lunukin ang tuyo at mapait na laway na bumara sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makasagot ng may paggalang, mahinang sumingit si Micaela. "Tita, naghahanap naman po ng paraan si Fridelyn." Hindi naman po siya nakatambay lang. Nanginginig na paliwanag ni Micaela. Umaasang matitigil ang panghihiya sa kanyang asawa. Ngunit agad itong dinuro ni Aling Corazon gamit ang kanyang tinidor. "Huwag mo siyang ipagtanggol, Micaela. Sinasabi lang ng Tita Marites mo ang totoo. Dapat matutong mahiya ang mga taong walang naiaambag sa pamilya." Sa kalagitnaan ng maiinit na salita, patuloy ang pagkumpas ng mga kamay ni Marites dahil sa labis na pagmamalaki. Sa kanyang paggalaw, muntik na nitong matabig ang isang baso na may lamat sa gilid na nakapatong malapit sa braso ni Micaela. Mabilis at tahimik na inabot ni Fridelyn ang baso. Inilayo ito upang hindi masugatan ng kanyang asawa. At sa halip ay mapagkumbabang, nag-alok pa ng karagdagang inumin sa nagmamatapang na tiyahin. Ibinabaon niya ang sariling galit para lamang panatilihing ligtas ang babaeng kanyang sinumpaang aalagaan. Habang nagpapatuloy ang mapait na pananghalian, sa kabilang dulo ng mesa, napansin ni Fridelyn ang palihim na pag-uusap at pagbubulungan ni Ronald at Tita Marites. Panaka-naka ay tumitingin si Ronald sa kanyang direksyon. Tila may ibinabahaging isang masamang lihim tungkol sa kanya na nagpapangisi ng malapad
sa kanyang tiyahin. Isang lamat ng kaba ang dumaan sa isip ni Freydelin kung ano na naman ang mga kasinungalingang ikinakalat ng kanyang bayaw. Hindi pa natatapos ang kalbaryo nang kumuha si Marites ng mainit na sabaw ng sinigang mula sa malaking mangkok. Inilapit niya ito sa gawin ni Freydelin. Sa isang pilit na aksidente, sadyang tinabig ng matanda ang gilid ng palayok. Bumuhos ang nakakapasong likido, tuwirang tumapon at nagbabad sa hita ni Freydelin. Pikit matang ininda ni Freydelin ang labis na sakit na tumagos hanggang sa kanyang kalamnan. Ngunit ni isang daing ay walang lumabas sa kanyang mga labi. Naku naman Freydelin, napakalampa mo. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan ng kamay ko. Palahaw ni Marites na tila ba siya pa ang biktima ng pangyayari. Biglang tumayo si Micaela. Ang kanyang upuan ay kumiskis sa sahig. At sa unang pagkakataon ay may bakas ng galit sa kanyang mga mata upang ipagtanggol ang asawang nasasaktan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matalim at nakakamatay na titig ang ipinukol sa kanya ni Aling Corazon. Nanigas si Micaela sa kanyang kinatatayuan. Ang kapirasong tapang ay mabilis na natunaw sa ilalim ng anino ng takot sa sariling ina. Muli siyang napayuko. Piniling manahimik habang pinapanood ang kanyang asawang basang-basa at nasusugatan. Ang hapdi ng paso sa kanyang balat ay tila naging pisikal na anyo ng patuloy na paglapnos ng kanyang pagkatao sa loob ng bahay na yon. Lumipas ang mga araw. Ang mapulang paso sa hita ni Freydelin ay unti-unti nang naghilom, nag-iwan ng isang maitim na peklat na maaari niyang itago sa ilalim ng pantalon. Ngunit kabaligtaran nito ang nangyayari sa kanilang pagsasama. Ang lamat sa pagitan nila ni Micaela ay lalo pang lumalalim at sariwa. Ang kamandag ng mga panlalait at pagmamanipula ni Aling Corazon ay tila tuluyan ng gumapang at bumalot sa isipan ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagtutupi sila ng mga damit sa loob ng kanilang masikip na silid, binasag ni Micaela ang mabigat na katahimikan. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ni Freydelin. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang pilit na inaayos ang isang kamiseta. Wala ka bang balak maghanap ng totoong trabaho, Freydelin? Mahina ngunit matalim na tanong ni Micaela. Nakakahiya na kasi kina mama. Araw-araw na lang tayong may naririnig na parinig. Baka naman pwede kang mag-apply ulit sa mga opisina. Kahit ano na lang para masabing may regular kang pinapasukan. Para hindi na nila isipin na umaasa ka lang sa akin. Napatigil si Freydelin. Ang paboritong damit ni Micaela na kasalukuyan niyang tinutuping maayos ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tila ba nawalan siya ng lakas na hawakan ang kahit na anong bagay. Tinitigan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng inalagaan niya. Ang rason kung bakit niya nilunok ang lahat ng panghihiya at isinuko ang kanyang buong pagkatao, ay siya na mismong nag-aalinlangan sa kanyang halaga. Hindi ba nito nakikita ang kanyang mga nangingitim na kuko, ang kanyang mga paltos mula sa pagkakargador sa ilalim ng tirik na araw? Totoong trabaho? Ulit ni Freydelin, ang tinig ay basag at puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Mika, ginagawa ko ang lahat. Binubuhos ko ang pawis at dugo ko araw-araw para lang hindi tayo magutom, para hindi ka na humingi sa kanila at hindi masira ang dangal mo. Hindi pa ba sapat iyon? Kailangan ba may nakasabit na ayid sa leeg ko para ituring mong marangal ang ginagawa ko para sa atin? Isang pagtatalo ang sumunod. Walang sigawan, walang pagwawala. Puro lamang mga pigil na bulong, mabibigat na pagbuntong hininga at mga luhang pilit tinatago upang hindi marinig ng mga taong nag-aabang ng kanilang pagbagsak sa kabilang kwarto. Bawat salitang bibitawan ay may dalang sumbat at pagod, mga damdaming matagal nang nakakulong sa kanilang mga dibdib. Nang gabing iyon, nahiga sila sa iisang kama, ngunit magkatalikod. Walang nagtangkang magsalita o lumingon. Binalot sila ng pinakamasakit na uri ng kalungkutan, ang maramdamang nag-iisa ka at tila
napakalayo ng mundo, habang mismong katabi mo lang ang taong pinakamamahal mo. Sa kalagitnaan ng madaling araw, dala ng nakasanayan at saganang pagmamahal, umamba ang kamay ni Fraideline upang yakapin sana ang giniginaw na balikat ni Micaela. Ngunit sa kalagitnaan ng hangin, huminto ang kanyang mga daliri. Bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan nito. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at ibinaba ito sa kanyang sariling dibdib. Tahimik na kinikimkim ang pangungulila sa sariling asawa. Kinabukasan ng umaga, habang nasa labas pa si Fraideline, isang liham mula sa bangko ang dumating na eksaktong nakapangalan kay Micaela. Ngunit bago pa man ito umabot sa mga kamay ng anak, mabilis itong sinamsam ni Aling Corazon. Binasa ng matanda ang nakasulat sa labas ng sobre, nag-isip ng malalim, at pasikretong itinago ito sa kailaliman ng kanyang sariling aparador. May isang madilim at makasariling balak na namumuo sa kanyang isipan upang tuluyan ng sirain ang ugnayan ng mag-asawa. Maagang umalis si Fraideline ng araw na yon, bitbit ang bigat ng hindi pagkakaunawaan at ang pusong sugatan. Nang tuluyang magising si Micaela at mag-ayos para sa trabaho, napansin niya ang naiwang lumang pitaka ng asawa sa ibabaw ng mesa. Dala ng biglaang konsensya at pag-aalala na baka wala itong pera para sa tanghalian, sinilip niya ang loob nito upang lagyan sana ng kakarampot na pamasahe. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala ni isang barya omoda o gusot na papel ang natira sa loob, pruweba ng labis na pagkasimot ng yaman ni Fraideline para lamang sa kanilang pamilya. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Micaela ay ang mapansing ang kanilang paboritong litrato noong sila ay bagong kasal pa lamang, na palaging nakasingit sa escaparate ng pitaka, ay nawawala na. Tila ba pinili nitong bitawan ang nag-iisang alaala na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tanging ang blangkong espasyo sa lumang pitaka ang naiwan, isang malamig at tahimik na patunay ng unti-unting paglalaho ng lalaking labis na nagmamahal sa kanya. Dumating ang araw ng kaarawan ni Micaela. Para kay Fraideline, ito ang pagkakataong bumawi at muling ibalik ang nangiti sa mga labi ng kanyang asawa. Ilang linggo niyang tinipid ang kanyang sarili, hindi kumakain ng tanghalian sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Maipon lamang ang sapat na halaga para mabili ang paboritong mamahaling cake ni Micaela. Bukod dito, may isa pa siyang nakatagong handog, isang dokumento ng rehistrasyon ng kanyang munting negosyo na De La Cruz Roots. Nais niyang patunayan kay Micaela na ang lahat ng pagtitiis at pagiging kargador niya ay may patutunguhan, na handa siyang maging haligi na maipagmamalaki nito. Umuwi siyang may maaliwalas na mukha, bitbit ang isang maliit ngunit magandang kahon ng cake at ang nakatuping dokumento sa kanyang bulsa. Ngunit pagtapak niya sa kanilang sala, ang lahat ng kanyang marupok na pag-asa ay gumuho tulad ng isang kastilyong buhangin na inanod ng malakas na alon. Bumulaga sa kanya ang mga nagtatawanang kamag-anak. Sa gitna ng mahabang mesa, nakapatong ang isang napakalaki at magarbong 3-tier cake na papalamutian ng makikintab na icing at mga bulaklak. Nakatayo sa tabi nito si Aling Corazon, nakangiti ng malapad habang niyayakap si Micaela at ipinagmamalaki kung paano niya di umano pinag-ipunan ang regalong iyon para sa pinakamamahal na anak. Hindi alam ng lahat na ang ginamit ng matanda pambili ng magarbong handa ay ang mismong sahod ni Micaela na ibinigay nito para sa gastusin ng bahay. Nang mapansin ni Aling Corazon ang pagdating ni Fraideline, tumigil ito sa pagsasalita. Pinagmasdan ng kanyang biyenan ang maliit na kahong hawak niya mula ulo hanggang paa at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ayan lang ba ang nakayanan mo, Fraideline? Malakas at sadyang mapang-asar na tanong ni Aling Corazon na umagaw sa atensyon ng buong kwarto. Isang maliit na roll cake? Kawawa naman ang anak ko. Sa sarili pa niyang pamilya, umaasa ng disenteng handa. Mabuti na lang at nandito ako
para ibigay ang karangyaan na hindi mo kayang ibigay bilang asawa. Isang nakakapasong kahihiyan ang gumapang sa buong katawan ni Freydelin. Nakita niya ang pagyuko muli ni Micaela. Hindi man lang nagawang salubungin ang asawa o magpasalamat sa munting kahong bitbit nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Freydelin ang bigat ng nakatuping papel sa kanyang bulsa. Naisip niyang kahit itayo niya ang pinakamalaking kumpanya sa paningin ng pamilyang ito, palagi siyang magiging kulang at walang kwenta. Ang mga salitang inihanda niya upang ipagmalaki ang kanyang bagong negosyo ay namatay sa kanyang lalamunan. Walang sinabing kahit na ano si Freydelin. Yumuko siya, tipid na ngumiti sa mga bisita at tahimik na naglakad patungo sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator at isiningit sa pinakasulok ang maliit na kahon ng cake na binili niya mula sa dugo at pawis. Itinatago ito mula sa mapanghusgang paningin ng iba. Sa gitna ng pag-iisa sa kusina, kumuha si Freydelin ng isang maliit na kandilang kasama sa loob ng kahon. Gamit ang mahinang apoy mula sa kalan, dahan-dahan niya itong sinindihan. Pinagmasdan niya ang maliit at kumukutitap na liwanag, tila sumasalamin sa natitira niyang pagmamahal na pilit nilulunod ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumuntong hininga ng malalim at bumulong sa hangin. Happy birthday, asawa ko. Sana maging masaya ka. Matapos iyon, tahimik niyang hinipa ng kandila, kasabay ng tuluyang pagkamatay ng pagnanais niyang maging sapat sa paningin ng biyenan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa labas ng kwarto, pasikretong nilapitan ni Ronald ang silyang pinagpatungan ni Freydelin ng kanyang lumang bag. Dahil sa pagmamadali at pagkapahiya, hindi napansin ni Freydelin na nakaawang ang zipper nito. Nakita ni Ronald ang isang asul na folder na nakausli. Nang silipin niya ang loob, bumungad sa kanya ang pamagat na naglalaman ng pangalan ng negosyong pinaparehistro ng kanyang bayaw. Isang masamang ngiti ang namuo sa labi ni Ronald. Nagpaplano kung paano gagamitin ang impormasyong yon upang lalo pang idikdik sa lupa ang asawa ng kanyang kapatid. Ngunit bago pa man magawa ni Ronald ang kanyang maitim na balak, isang serya ng formal at malalakas na pagkatok mula sa labas ng gate ang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang mensahero mula sa kumpanyang nagtayo ng kanilang subdivision ang nakatayo. May hawak na isang selyadong sobre. Nakasulat sa makapal na letra ang mga salitang, "Urgent, full payment confirmation." Nagkatinginan ang mga bisita. Ang tahimik na pag-ikot ng seradura ng pinto habang binubuksan ito upang harapin ang mensahero ay ang mismong hudyat ng pagdating ng isang napakalaking bagyo na tuluyang gigiba sa pader ng mga kasinungalingan. Bago pa man makalapit si Micaela upang tanggapin ang sobre mula sa mensahero, mabilis na sumingit ang kanyang tita Marites. Ang labis na kuryosidad at pagnanasang makasagap ng panibagong pag-uusapan ang nagtulak sa matanda na unahan ang sariling pamangkin. Hinablot nito ang sobre mula sa mensahero na may halong pagmamalaki. Tila ba isa itong premyo na magbibigay sa kanya ng karapatang husgahan ang pananalapi ng pamilya. Walang pag-aalinlangang pinunit ni Marites ang gilid ng sobre sa harap ng lahat ng bisita na pansamantalang natigil sa pagkain. Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na papel ay pumailan lang sa tahimik na sala, nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Tingnan nga natin kung magkano pa ang utang na binabayaran ng pamangkin ko buwan-buwan. Mapanuyang pahayag ni Marites. Inilalabas ang isang opisyal na dokumento mula sa kumpanya ng real estate. Ibinuka niya ang papel at sinimulang basahin ito ng malakas. Certificate of full payment. Huminto sa pagnguya ang lahat. Ang salitang iyon ay hindi inaasahan sa isang bahay na alam nilang kinukuba ng utang ang nag-iisang anak na babae. Ngunit ang pang-iinsultong nakapinta sa mukha ni Marites ay unti-unting napalitan ng labis na pagkalito. Kumunot ang kanyang noo, inilapit pa ang papel
Sa kanyang mga mata, tila ba nililin lang siya ng sarili niyang paningin. Unti-unting humina ang kanyang tinig hanggang sa tuluyan itong mamatay sa kanyang lalamunan. Tita, ano pong nakasulat? Kinakabahang tanong ni Micaela. Lumapit upang silipin ang hawak ng tiyahin. Dahil sa paninigas ni Marites, dahan-dahang kinuha ni Micaela ang dokumento mula sa nangihinang mga kamay nito. Ibinaba ng dalaga ang kanyang paningin sa pahina. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat talata, sa bawat numero, at sa bawat petsa ng transaksyon. Ang lahat ng nakatala roon ay eksaktong tumutugma sa mga buwan kung saan inakala niyang tambay at walang ginagawa ang kanyang asawa. Ang halagang kanyang ibinibigay sa kanyang ina ay kakarampot lamang kumpara sa buong halagang isinusumite buwan-buwan. At sa pinakababang bahagi ng pahina, nakaukit ang pangalan na nagpadurog sa kanyang buong pagkatao. Acknowledged payer, Fraidelin de la Cruz. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Micaela. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat, ang magagaspang at sugatang palad ni Fraidelin nang ipagmasahe siya nito, ang mga gabing umuuwi, itong amoy araw at alikabok, at ang pagkawala ng kaisa-isang litrato nila sa lumang pitakan nito. Ang lalaking buong tapang na tumanggap ng lahat ng panghihiya at panlalait bilang isang palamunin ay ang siya palang lihim na nagtataguyod at nagpapanatili ng bubong na sumisilong sa kanilang lahat. Nang hina ang mga tuhod ni Micaela, hindi na kinaya ng kanyang mga binti ang bigat ng katotohanan at ang tindi ng pagsisisi na unti-unting sumisira sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang napabagsak sa malamig na sahig. Sa kanyang pagluhod, mahigpit niyang niyakap ang papel. Inilapit ito sa kanyang dibdib na tila ba ito ang mismong puso ng asawang paulit-ulit niyang pinagdudahan at hinayaang saktan ng kanyang sariling ina. Ang kanyang mga paghikbi ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng sala, isang malagim na musika ng isang asawang huli na nang magising sa katotohanan. Sa di kalayuan, nakasandal si Fraidelin sa hamba ng pinto ng kusina. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit, tagumpay o yabang. Ang makikita lamang sa kanyang mga mata ay isang napakalalim at nakakabinging pagod. Ang lihim na ginawa niya upang protektahan ang dangal ng kanyang asawa ay tuluyan ng nahubaran sa harap ng mga taong kinamumuhian siya. Nakatayo siya roon, lantad at pagod na pagod, sa laban na siya lamang mag-isa ang pumasan. Sa kabilang dulo ng kwarto, tahimik lamang na nakayuko si Ronald. Wala man lang reaksyon ng pagkagulat sa kanyang muka habang tinitingnan ang umiiyak na kapatid. Tila ba pinagtagpi-tagpi na niya ang lahat ng kasagutan matapos niyang pakialaman ang bag ni Fraidelin kanina. At ngayon ay takot na takot siyang madawit sa pagguho ng kasinungalingan ng kanilang pamilya. Lahat ng mata ay unti-unting nabaling kay Aling Corazon. Ang mapagmataas na ginang ay namutla. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay tuluyang inubos ng matinding kahihiyan. Ang bahay na kanyang ipinagmamalaki, ang karangyaang iginigiit niya sa lahat ng kamag-anak ay galing pala sa dugo at pawis ng lalaking tinawag niyang walang silbi. Ngunit imbes na lamunin ng konsensya at humingi ng tawad, ibang mekanismo ang nanaig sa matanda. Sa pagtatalo ng hiya at pagmamataas, ang kanyang pagiging makasarili ang muling nagwagi. Huminga ng malalim si Aling Corazon, pinatitigas ang kanyang mukha at nag-ipon ng hangin upang bitawan ang pinakamasakit at huling lason na kanyang ibubuga. Sa gitna ng nakakabinging tensyon ng silid, isang matalim na tunog ang umagaw sandali sa kanilang atensyon. Mula sa nanginginig na kamay ni Marites, ang hawak nitong bakal na tinidor ay dumulas. Mabilis na nahulog at tumama sa makintab na sahig ng sala. Sa halip na lunukin ng konsensya, ang pride ni Aling Corazon ang lalong tumigas. Tiningnan niya si Fraidelin ng may halong puot, tila ba ito pa ang nagkasala dahil sa pagtatago ng katotohanan. Humalakhak siya
ng mapait. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. At ano ngayon, Fridelyn? Naghihintay ka ba na luhuran ka namin at pasalamatan? Ang boses ni Aling Corazon ay nanginginig sa galit. Asawa ka ni Micaela. Obligasyon mong magbigay ng bubong sa amin. Karangalan mo na ang nakatira kami rito. Ano? Balak mo ba kaming palayasin sa sarili naming bahay dahil lang ikaw ang nagbayad? Napakayabang mo rin ano? Nagpakabayani ka para lang ipahiya ako sa harap ng mga kamag-anak ko. Ang bawat salita ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Fridelyn. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabi na tiniis niya ang gutom at pagod, ay naging kasalanan pa sa paningin ng matanda. Naramdaman ni Fridelyn ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong unti-unting nababasag. Bawat piraso ay bumabaon sa kanyang sariling laman. Ma, tama na. Ang sigaw ni Micaela ay puno ng pait. Tumayo siya mula sa sahig. Ang mga mata ay namumugto at puno ng determinasyon. Tama na, Ma. Wala siyang ginawa kundi mahalin tayo at protektahan. Bakit kailangang maging ganito ka kasama sa kanya? Sa gitna ng tensyon, isang mabilis na paggalaw ang nangyari. Ang tunog ng palad na tumama nang malakas sa pisngi ni Micaela ay umaling-awngaw sa kabuuan ng sala. Napatigil ang lahat. Napahawak si Micaela sa kanyang namumulang pisngi. Ang gulat at sakit ay mababakas sa kanyang mukha. Iyon ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang ina dahil sa pagtatanggol sa kanyang asawa. Bago pa man makakilos si Aling Corazon para sa susunod na dagok, isang kamay ang humarang sa kanya. Ang kamay ni Fridelyn. Mahigpit ang hawak niya sa braso ng biyanan, ngunit walang halong dahas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paggalang at pasensya, ay blangko na ngayon. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Hindi ko po hiningi ang pasasalamat niyo, Nay. Ang tinig ni Fridelyn ay mahina, malamig, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang bangin. Ni minsan, hindi ako humiling na luhuran niyo ako. Ang tanging hiningi ko lang sa loob ng 5 taon na paninilbihan ko sa inyo ay ituring niyo akong tao, ituring niyo akong pamilya. Binitawan niya ang braso ni Aling Corazon nang may halong pandidiri. Tumingin si Fridelyn sa paligid ng bahay, sa mga kurtinang pinili ni Micaela, sa sahig na kiniskis niya hanggang sa kuminang, sa mga dingding na bawat buwan ay tinutustusan niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga material na bagay na ito ay nawalan ng kabuluhan. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Isa na itong magandang libingan para sa kanyang pagkatao. Pagod na po ako. Pagpapatuloy niya, ang boses ay wala ng emosyon. Pagod na akong patunayan ang sarili ko sa mga taong ang tanging nakikita ay ang aking mga pagkukulang. Hinarap niya si Micaela. Ang asawa niya ay nakatitig sa kanya nang may halong pagsusumamo. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit si Fridelyn ay nagpakita lamang ng isang mapait at nakakadurog na ngiti. Iyon ang ngiti ng isang taong tuluyan ng sumuko. Hindi na siya naghintay ng paliwanag. Hindi na siya sumagot sa mga panibagong bulong ni Tita Marites o sa matatalim na tingin ni Ronald. Tumalikod si Fridelyn at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng silid, binuksan niya ang cabinet at inilabas ang isang lumang maleta. Ang tunog ng pagkaladkad ng zipper sa kahabaan ng tela ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Sa labas, narinig niya ang palahaw ng iyak ni Micaela at ang patuloy na panunumbat ni Aling Corazon, ngunit para kay Fridelyn, ang lahat ng yon ay malayo na. Ang tunay na ingay ay ang pagkadurog ng huling piraso ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang tanong na lamang na naiwan sa isipan ng lahat ay ito:
Kapag tuluyan nang lumabas si Fraidelin sa pintuan, sino na ang magsisilbing haligi ng bahay na kanilang pinagsasaluhan? Ang bawat piraso ng damit na inilalagay ni Fraidelin sa loob ng kanyang lumang maleta ay tila isang bahagi ng kanyang buhay na binibitawan. Walang katorya-torya ang kanyang pagkilos, mabagal, tiyak, at puno ng isang uri ng katahimikang mas nakakabingi pa sa pagsigaw. Hindi niya kinuha ang mga bagong sapatos na binili ni Micaela para sa kanya noong nakaraang Pasko o ang mga formal na barong na binili para sa mga okasyong kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat. Ang tanging dinala niya ay ang kanyang mga lumang kamiseta at maong, ang mga damit na suot niya noong siya ay nagsisimula pa lamang at walang kahit na ano, kundi ang kanyang pangarap at pag-ibig. Bago niya tuluyang isara ang maleta, huminto si Fraidelin sa harap ng kanilang vanity mirror. Doon, sa ibabaw ng makintab na kahoy, dahan-dahan niyang inilapag ang titulo ng lupa at ang mga orihinal na dokumento ng bahay. Sa itaas ng mga papel na yon, marahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng kanyang sumpa ay lumikha ng isang mahina at malungkot na tunog nang tumama ito sa ibabaw ng lamesa. Bago ito tuluyang huminto sa tabi ng kanyang mga resibo. Sa labas ng kwarto, hindi tumitigil ang hagulgol ni Micaela. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Fraidelin bitbit ang kanyang maleta, agad siyang sinalubong ng asawa. Humambalang si Micaela sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa mga braso ni Fraidelin. Pilit siyang pinipigilan. Fraidelin, huwag, parang awa mo na. Pagsusumamo ni Micaela, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang boses ay paos na sa labis na pag-iyak. Ayusin natin ito. Kakausapin ko si Mama. Hindi ko kaya na wala ka. Dito ka lang, please. Dahan-dahang lumuhod si Fraidelin upang mapantayan ang kanyang asawa na ngayon ay nakaluhod na rin sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga binti. Inabot ni Fraidelin ang mukha ni Micaela. Pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki sa huling pagkakataon. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pamamaalam na hindi na mababawi pa. Hindi kita iniiwan dahil hindi na kita mahal, Mika. Mahinang bulong ni Fraidelin. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pinalidad. Umaalis ako dahil kung mananatili pa ako rito, baka tuluyan ng mamatay ang huling natitirang respeto ko sa sarili ko. At kapag wala na yon, wala na ring matitira para mahalin ka. Maingat niyang tinanggal ang mga braso ni Micaela na nakapulupot sa kanya, isang kilos na tila pagpunit sa sarili niyang laman. Tumayo siya, binuhat ang maleta at hindi na muling lumingon. Sa dulo ng sala, nakatayo si Aling Corazon, nakahalukip-kip at may matigas na mukha. Nanatili ang pagmamataas sa mga mata ng matanda. Tila ba naniniwala pa rin siyang siya ang nagwagi sa labanang ito. Hayaan mo siyang umalis, Micaela. Sigaw ni Aling Corazon, bagaman may bahid na ng kaba sa ilalim ng kanyang tinig. Tingnan natin kung saan siya pupulutin. Akala mo ba ay madali ang buhay sa labas nang wala ang pamilyang ito? Hindi sumagot si Fraidelin. Binuksan niya ang pintuan ng bahay at lumabas sa madilim at maulang gabi. Ang malamig na hangin ay agad na humalik sa kanyang mukha, tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa mga latay ng panghihiya na natamo niya sa loob ng 5 taon. Naglakad siya palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng gabi. 1 buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng bahay na dati ay puno ng buhay, ang katahimikan ay naging isang mabigat na pasanin. Isang hapon, habang nakaupo si Aling Corazon sa sala at nanonood ng telebisyon, isang malakas na pagkatok ang narinig sa kanilang gate. Isang kartero ang nakatayo roon. May hawak na isang bundle ng mga sobre. Nang abutin ni Aling Corazon ang mga ito, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito mga liham ng pangungumusta. Ang mga sobre ay kulay pula at may mga nakatatak na
overdue, at disconnection notice. Mula sa kuryente, tubig, hanggang sa buwan ng internet at association dues ng subdivision, lahat ay nakatambak na. Napahawak si Aling Corazon sa kanyang dibdib. Ang bigat ng mga papel sa kanyang kamay ay tila naging isang malaking bato na nagpapapaalala sa kanya na ang haliging kanyang itinaboy ay ang siya palang tanging pumipigil sa pagguho ng kanilang mundo. Akala ko ay sapat na ang aking paninindigan, ngunit ang bawat gabi nang wala siya ay tila isang paglilitis ng aking sariling konsensya. Ito ang mga katagang hindi masabi ni Aling Corazon habang nakatitig sa mga pulang tatak ng overdue na nakalatag sa ibabaw ng kanilang lamesa. Ang bahay na dati ay puno ng liwanag at yabang ay tila unti-unting nilalamon ng dilim. Ang katahimikan ay hindi na kapayapaan, kundi isang mabigat na multo ng lalaking kanilang itinaboy. Isang gabi, sa gitna ng pag-aalala, hinarap ni Aling Corazon ang kanyang anak na si Ronald. Ronald, anak, kailangan nating bayaran ng kuryente at ang amortization ngayong buwan. Iyong ipinagmamalaki mong kita sa business mo, baka naman pwedeng ilabas mo na muna. Umiwas ng tingin si Ronald. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pangungutya kay Fraideline ay nabalot ngayon ng matinding kaba. Mawala. Wala akong pera. Ang totoo niyan, baon ako sa utang sa credit card. Akala ko kasi ay palaging nandyan si Fraideline para sumalo kapag gipit tayo. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Aling Corazon sa sahig, bagaman hindi ito nabasag, ay tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang ilusyon. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki ay isang hungkag na pangarap, habang ang manugang na kanyang binaliwala ay ang siyang tunay na pundasyon ng kanilang buhay. Kasabay nito, pumasok si Micaela mula sa kanyang double shift sa trabaho. Pagod na pagod ang kanyang mga mata, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng pagod. Agad siyang nilapitan ni Aling Corazon. Ang boses ay puno ng pagsusumamo na dati ay puno ng utos. Micaela, anak, ang sweldo mo? Kailangan nating ayusin ang mga bayarin. Huminto si Micaela. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng ina sa kanyang braso. Wala na si Fraideline para saluhin tayo, ma. Ang sweldo ko ay sapat lang para sa pagkain natin at sa pamasahe ko. Kung gusto nating isalba ang bahay na ito, kailangan nating kumilos lahat. Gumising na kayo sa katotohanan. Hindi makapaniwala si Aling Corazon. Ang anak na dati ay sunod-sunuran, sa kanyang bawat nais ay tila nagkaroon na ng sariling tinig. Isang tinig na kasing lamig ng yelo. Ang parusa ay hindi lamang nagmula sa loob ng bahay. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman, narinig ni Aling Corazon ang pamilyar na boses ni Tita Marites sa labas ng kanilang gate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang bida sa kwento. Nakikipag-usap si Marites sa ibang kapitbahay, ang boses ay sapat ang lakas upang marinig niya. Naku, balita ko ay naghihirap na ang mga rosaryo mula nang umalis ang manugang na si Fraideline. Bulong ni Marites na may halong mapait na tawa. Sinasabi ko na nga ba, iyon lang ang nagtatrabaho roon. Sayang, napakabait na bata. Itinaboy pa ng biyenang akala mo ay kung sinong reyna. Ang bawat salita ay tila mga sampal sa mukha ni Aling Corazon. Ang hiya na palagi niyang iniingatan ay tuluyan ng nadumihan sa paningin ng ibang tao. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay, pilit na isinasara ang pinto upang hindi marinig ang mga pangungutya. Sa kanyang pagmamadali, natabig ng kanyang paa ang isang bagay sa gilid ng pintuan. Isang lumang pares ng sapatos na kargador. Iyon ang sapatos ni Fraideline na nakalimutan nitong dalhin. Puno ng alikabok, kupas ang kulay, at may butas sa gilid. Dahan-dahang yumuko si Aling Corazon at hinawakan ng sapatos. Naramdaman niya ang gaspang ng tela, ang bakas ng paghihirap ng isang lalaking literal na binuhat ang pamilyang ito sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Corazon ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib.
Isang pagsisisi na nagsisimulang bumutas sa kanyang matigas na puso. Samantala, sa loob ng kwarto, abala si Micaela sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa kanyang paglilinis sa ilalim ng kanilang kama, nahagip ng kanyang kamay ang isang bagay na matigas. Hinila niya ito palabas. Iyon ang lumang lata ng biskwit. Nang buksan niya ito, bumuhos ang lahat ng mga resibo ng bangko, mga sulat kamay na budget ni Fridolin, at isang nakatuping papel na may bakas ng mga natuyong luha. Binasa ni Micaela ang nilalaman nito at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang nakasulat sa loob ng lata ay hindi lamang mga numero, kundi ang huling desisyon ni Fridolin na magpapabago sa kapalaran nilang lahat. 3 buwan ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na nililipad ng hangin. Sa isang maliit na garahe sa Parañaque, ang dating amoy ng alikabok ay napalitan na ng amoy ng bagong pito at sariwang pintura. Doon, sa ilalim ng isang signboard na gawa sa kahoy kung saan nakaukit ang mga salitang De La Cruz Roots, nakatayo si Fridolin. Ang kanyang balat ay mas matingkad na ngayon dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang dati nitong pait. Hawak niya ang isang clipboard, tinutulungan si Mang Rolly na ayusin ang mga parselang nakasalansan sa loob ng isang maliit na delivery van. Ang bawat kahon na kanyang binuhat ay hindi na isang pasanin, kundi isang hakbang patungo sa kalayaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Bagaman maayos na ang kanyang takbo ng buhay, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling tahimik at tila naghihintay pa rin sa isang sagot na hindi pa dumarating. Habang unti-unting bumabangon si Fridolin, ang bahay naman sa Cavite ay binalot ng isang kakaibang lamig. Sa loob ng silid na dati nilang pinagsasaluhan, abala si Micaela sa paglalagay ng kanyang mga huling kagamitan sa loob ng isang maleta. Ang bawat tiklop niya ng damit ay puno ng determinasyon. Alam niyang hindi na sapat ang humingi lamang ng patawad sa hangin. Kailangan niyang hanapin ang lalaking kanyang sinaktan sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Nang mapansin ni Aling Corazon ang ginagawa ng anak, mabilis itong pumasok sa silid. Ang mukha ng matanda ay bakas ang puyat at pangamba. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa labis na pag-aalala sa narinig na tsismis sa labas. Micaela, ano itong ginagawa mo? Ang boses ni Aling Corazon ay nanginginig. Muling ginagamit ang kanyang huling sandata. Iiwan mo rin ba ako? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para mapalaki ka? Wala ka na bang utang na loob sa akin? Sino ang mag-aalaga sa akin dito? Ang Kuya Ronald mo ay walang kwenta at ikaw na lang ang inaasahan ko. Huminto si Micaela. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pag-unawa at pagpapatawad. Utang ko sa inyo ang buhay ko, Ma. Mahinang sagot ni Micaela. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag. Pinahahalagahan ko ang bawat kakanin na ibinenta niyo para mapagtapos ako. Pero Ma, hindi ko pwedeng isangla ang kaligayahan ko at ang buhay ng asawa ko para lang bayaran ang utang na yon. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala na dapat sumakal sa amin. Asawa ko, si Fridolin, Maria. At sa pagkakataong ito, pipiliin ko siya. Pipiliin ko ang taong hindi ako iniwan kahit na paulit-ulit niyo siyang dinudurog. Nanigas si Aling Corazon sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang mga salita ay tila nawalan ng bisa sa harap ng bagong tatag ng kanyang anak. Bago tuluyang isara ni Micaela ang kanyang maleta, kumuha siya ng isang suklay. Pinaupo niya ang kanyang ina sa gilid ng kama. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, dahan-dahang sinuklay ni Micaela ang maputi at manipis na buhok ni Aling Corazon. Ang bawat haplos ng suklay ay tila isang huling ritual ng pagmamahal bago ang pansamantalang paghihiwalay. Walang salitang namagitan sa kanila.
Tanging ang tunog lamang ng bawat paghila ng suklay sa buhok ang maririnig sa loob ng silid. Matapos ang ilang minuto, yumuko si Micaela at idinampi ang isang mahaba at matapat na halik sa noo ng kanyang ina. Isang huling tanda ng paggalang bago niya bitbitin ang kanyang maleta at tuluyang lumabas ng pinto. Naiwan si Aling Corazon na nag-iisa sa loob ng bahay, kasama si Ronald na kasalukuyang nakatago sa kusina, natatakot humarap sa realidad ng kanilang kahirapan. Ang dating maingay at mapagmataas na tahanan ay naging isang malaking hawla ng pagsisisi. Samantala, sa labas ng garahe ng De La Cruz Route sa Parañaque, huminto ang isang taxi. Lumabas mula rito si Micaela, bit-bit ang kanyang maleta at ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Mula sa malayo, natanaw niya si Fraidelin na tumatawa habang nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan. Iyon ang tawang matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawang malaya at puno ng buhay. Napatigil si Micaela sa tapat ng gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng kanyang maleta. Sa gitna ng kaba at pag-asa, may isang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Tatanggapin pa ba siya ng lalaking itinaboy ng kanyang pamilya o huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Kasabay nito, isang itim na sasakyan ang huminto rin sa tapat ng opisina ni Fraidelin. Isang formal na lalaking may hawak na folder ang bumaba at nagtanong sa isa sa mga tauhan. Nandito ba si Mr. Fraidelin de la Cruz? May mahalaga kaming alok para sa kanyang kumpanya. Huminto ang mundo para kay Fraidelin nang mahagip ng kanyang paningin ang pamilyar na anino sa tapat ng gate. Ang masayang tawanan nila ni na Mang Rolly ay biglang naputol. Tila isang plakang biglang naantala sa gitna ng kanta. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang clipboard sa ibabaw ng isang kahon. Napansin ng kanyang mga tauhan ang biglaang pananahimik ng kanilang boss. At nang makita nila si Micaela na nakatayo roon na may dalang maleta, isa-isa silang lumayo upang bigyan ng puwang ang dalawa. Dahan-dahang lumapit si Micaela. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng libu-libong pagsisisi. Nang makarating siya sa harap ni Fraidelin, hindi na niya nakayanan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Binitawan niya ang hawakan ng kanyang maleta at sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod sa Fraidelin! Sorry, hikbi ni Micaela. Ang kanyang boses ay tila isang iyak ng isang batang nawawala. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataon na nanahimik ako habang dinudurog kanila. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mamatay ang respeto mo sa sarili mo. Naramdaman ni Fraidelin ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Sa loob ng 3 buwan, pilit niyang binuo ang isang pader sa paligid ng kanyang puso upang hindi na muling masaktan. Ngunit sa isang tingin lang, sa lumuluhod na asawa, tila gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Hindi niya hinayaan na manatili sa sahig si Micaela. Yumuko siya, hinawakan ang mga balikat nito, at dahan-dahang tinulungang tumayo ang asawa. Mika, tumayo ka na, mahina niyang sabi. Ang tinig ay puno ng pait at pag-ibig na nagtatalo. Hindi mo kailangang gawin ito. Kailangan ko, Fraidelin, giit ni Micaela habang pinapahid ang kanyang mga luha. Kailangan kong patunayan sa'yo na tapos na ang panahon, na ikaw lang ang lumalaban. Iniwan ko na ang bahay na yon. Hindi na ako babalik sa dikta ni Mama. Heto. Inilabas ni Micaela ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Kumuha ako ng maliit na apartment para sa ating dalawa lang. Walang ibang makikialam, walang manlalait sa'yo. Tinitigan ni Fraidelin ang susi. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na yakapin ng asawa, ngunit may isang bahagi ng kanyang isipan ang nagbabala. Ang trauma ng 5 taong pang-aalipusta ay hindi basta-basta nawawala sa isang pangako. Mahal kita, Mika. Alam mo yan. Pag-amin ni Fraidelin, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Pero takot na takot ako. Takot akong bumalik sa impyernong yon, kung saan pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao.
Hindi ko alam kung kaya ko na ulit magtiwala na hindi mo ako muling bibitawan kapag nandyan na si Mama. Hinawakan ni Micaela ang mga kamay ni Fridelyn. Mga kamay na ngayon ay may mga bagong kalyo mula sa pagpapatakbo ng sariling negosyo. Kinuha niya ang wedding ring na iniwan ni Fridelyn noon sa vanity table at dahan-dahang isinuot muli ito sa daliri ng asawa. Ang lamig ng metal ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanilang mga damdamin. Ako naman ang lalaban para sa iyo ngayon, asawa ko. Pangako ni Micaela. Kasunod ang isang mahaba at madamdaming halik sa mga palad ni Fridelyn. Sa sandaling iyon, tila may nabuong muling pag-asa sa pagitan nila. Ngunit ang munting katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay binasag ng malakas na pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa ni Micaela. Nang makita niya ang pangalan ni Ronald sa screen, agad na kumaba ang kanyang dibdib. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Ronald sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulgol. Mika, si Mama, isinugod namin sa ospital. Bigla siyang natumba, hindi na siya makapagsalita at hindi na maigalaw ang kalahati ng katawan niya. Mika, natatakot ako. Wala akong pambayad sa emergency room. Napatingin si Micaela kay Fridelyn, ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang babaeng naging mitya ng kanilang paghihiwalay ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan. Ang lahat ng galit at sakit ay tila kailangang isantabi sa harap ng isang panibagong trahedya. Napahawak si Fridelyn sa kanyang sentido. Ang kapalaran ay tila sinusubok muli ang kanyang kakayahang magpatawad. Anong ospital? Tanong ni Fridelyn. Ang kanyang boses ay naging matatag. Ang instinto ng pagiging isang haligi ay muling nagising sa gitna ng krisis. Ang amoy ng gamot at ang nakakabinging katahimikan ng puting pasilyo ng ospital ay tila sumasakal kay Micaela habang naglalakad siya patungo sa intensive care unit. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang kanyang Kuya Ronald na nakaupo sa sahig, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad at nanginginig ang mga balikat sa labis na paghagulgol. Ang lahat ng kayabangan at mapanuring pananalita ni Ronald ay tila nawala. Napalitan ng isang batang takot na takot, mawala ng sandigan. Mika, ang sabi ng billing, kailangan daw ng deposit bago ilipat si Mama sa private room. Ang boses ni Ronald ay punong-puno ng desperasyon nang makita ang kapatid. Wala akong mailabas, Mika. Ubos na ang laman ng mga card ko. Paano na si Mama? Hindi nakasagot si Micaela. Napahawak siya sa kanyang sentido. Iniisip kung saan kukuha ng ganoon kalaking halaga sa loob ng maikling panahon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Fridelyn, ang lalaking dapat sana ay pinakagalit sa kanyang ina, ay nakatayo roon, mahinahon at walang bakas ng pag-aalinlangan. Dito muna kayo ni Ronald. Huwag kayong aalis. Maikling bilin ni Fridelyn bago siya tahimik na tumalikod at naglakad patungo sa direksyon ng cashier. Sa loob ng opisina ng billing, kinuha ni Fridelyn ang kanyang checkbook. Isang simbolo ng kanyang pinagpaguran mula sa De La Cruz Roots. Habang sinusulat niya ang halaga para sa down payment ng hospital room at mga kailangang gamot, hindi niya naramdaman ang hinanakit. Ang nakikita niya ay hindi ang biyenang ng alipusta sa kanya, kundi ang ina ng babaeng mahal niya. Sa bawat numero na kanyang isinusulat, tila tinatapos na niya ang mahabang kabanata ng galit at pait sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, unti-unting iminulat ni Aling Corazon ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang mabagal na ritmo ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ang unang sumalubong sa kanya. Hindi niya maigalaw ang kanang bahagi ng kanyang katawan at ang bawat subok niyang magsalita ay nauuwi lamang sa isang pautal-utal na tunog. Sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Fridelyn. Nakaupo ito ng tahimik, binabantayan ang pagtulo ng swero sa kanyang braso. Nang magtama ang kanilang mga mata,
Ang unang naramdaman ni Aling Corazon ay hindi galit, kundi isang napakabigat na kahihiyan. Gusto niyang takpan ang kanyang mukha. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kumot dahil sa tindi ng hiya na ang taong itinaboy niya bilang walang kwenta ay ang siya palang nagbabantay sa kanyang buhay. Nagsimulang dumanas ng luha ang mga mata ni Aling Corazon. Isang mahinang tunog ng paghikbi ang kumawala sa kanyang mga labi habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Fridolin gamit ang kanyang kaliwang kamay na may lakas pa. Dahan-dahang hinawakan ni Fridolin ang nanginginig na palad ng kanyang biyenan. Hindi niya ito binawi. Sa halip, hinaplos niya ito ng banayad. Tila ba sinasabi sa matanda na tapos na ang giyera sa pagitan nila. Ma, magpahinga na po kayo. Bulong ni Fridolin, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang na hindi kailanman nawala sa kabila ng lahat. Pamilya pa rin tayo. Sa pagkakataong ito, kalimutan na natin ang mga ambag. Ang mahalaga ay ang respeto at ang pagmamahalan nating lahat. Isang hikbi ang lalong bumakas sa mukha ni Aling Corazon. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa palad ni Fridolin. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi habang ang kanyang puso ay unti-unting lumalambot at humihingi ng tawad sa bawat segundong lumilipas. Ang pader ng kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho at sa mga guho nito, isang bagong simula ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila isang banal na paghuhugas sa lahat ng mga sugat ng nakaraan. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ng silid na yon, ang init ng pagpapatawad ay nagsimulang magbigay ng tunay na paghilom. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, at ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila may dalang kakaibang ginto na yumayakap sa munting hardin ng bagong tahanan ni na Fridolin at Micaela. Hindi ito kasing laki ng bahay sa Cavite, ngunit ang bawat sulok ay humihinga ng kapayapaan. Ang mga halaman sa paligid ay malulusog at luntian. Tila sumasabay sa paghilom ng mga sugat na dati ay akala ng lahat ay hindi na magsasara. Sa gitna ng bakuran, nakahanda ang isang mahabang mesa na napapalamutian ng simpleng puting tela. Ang bango ng bagong luto na kanin at ang samyo ng sariwang bulaklak ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Nakaupo sa dulo ng mesa si Aling Corazon. Bagaman gumagamit na siya ng baston at medyo mabagal na ang kanyang bawat pagkilos, ang kanyang mukha ay maaliwalas na ngayon. Wala na ang matatalim na tingin at ang mapait na kurba ng kanyang mga labi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagpapakumbaba na tanging ang matinding pagsubok lamang ang makakapagturo. Nang ilapag ni Ronald ang isang malaking tray ng lechon sa gitna ng mesa, isang pagkaing dati ay naging simbolo ng pait at kahihiyan, ay biglang tumahimik ang lahat. Ang bawat isa ay tila naalala ang gabing iyon sa Cavite, ang gabing naging mitya ng kanilang pagkakawatak-watak. Dahan-dahang iniangat ni Aling Corazon ang kanyang nanginginig na kamay. Inabot niya ang sandok at kumuha ng pinakamalutong at pinakamasarap na bahagi ng lechon belly. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito inilagay sa sariling plato o ibinigay kay Ronald. Ibinaling niya ang kanyang paningin kay Fridolin na kasalukuyang tumutulong sa pag-aayos ng mga silya. Fridolin, anak, lumapit ka rito. Ang tinig ni Aling Corazon ay malambot. May bakas ng pagmamahal na ngayon lamang niya tunay na naiparamdam. Ikaw ang maunang kumuha. Ang bahaging ito ay para sa taong naging pinakamatatag na haligi ng pamilyang ito. Para sa lalaking nagturo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagpapatawad. Sandaling napatigil si Fridolin. Tumingin siya kay Micaela na nasa kanyang tabi at nakita niya ang matamis ng ngiti at ang mga matang nagniningning sa kagalakan ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Fridolin at tinanggap ang alok ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pait sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Ngunit sa halip na kainin ng lahat, hinati niya ang karne
at ibinigay ang kalahati sa plato ni Micaela bago siya kumuha ng isa pang maliit na bahagi upang ibalik sa plato ni Aling Corazon. Salamat po, Ma. Mahinang sagot ni Fridolin, isang sagot na naglalaman ng ganap na pagpapatawad at pagtanggap sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang hapunan ay napuno ng tunay na tawanan, isang tawanang hindi pilit at hindi nagtatago ng anumang inggit. Si Ronald ay masipag nang tumutulong sa negosyo ni Fridolin bilang isa sa mga head ng delivery, natutong maging marangal sa sariling pawis. Ang pamilyang dati ay pinagbuklod lamang ng pera at obligasyon ay ngayon ay pinagbubuklod na ng respeto at pagmamahalan. Nang matapos ang salo-salo at lumalim na ang gabi, naiwan sina Fridolin at Micaela sa kusina upang magligpit ng mga pinagkainan. Sa gitna ng mahinang tunog ng agos ng tubig at ang pagkiskis ng espongha sa mga plato, inabot ni Fridolin ang kamay ni Micaela. Hinila niya ang asawa sa isang banayad na yakap mula sa likuran. Ibinabaon ni Fridolin ang kanyang mukha sa leeg ni Micaela. Ninanamnam ang amoy ng kapayapaan at tagumpay. Masaya ka ba, Mika? Bulong ni Fridolin. Ang kanyang boses ay puno ng kilig at katiwasayan. Humarap si Micaela sa kanya, isinabit ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa at tinitigan ito ng may labis na paghanga. Higit pa sa masaya, Fridolin, dahil sa wakas, hindi na tayo nagtatago sa dilim. Salamat dahil hindi mo ako dinisown kahit na naging mahina ako. Idinampi ni Fridolin ang isang mahaba at madamdaming halik sa mga labi ni Micaela. Isang halik na nagsisilbing selyo ng kanilang muling pagkabuo. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan at sa loob ng kanilang munting tahanan, napatunayan nila na ang pinakamalakas na haligi ay hindi gawa sa semento o ginto, kundi sa isang pag-ibig na marunong magpatawad, magtiis, at higit sa lahat, rumespeto. Ang bawat patak ng luha noong nakaraan ay naging pataba sa lupa, kung saan ngayon ay namumukadkad ang isang pamilyang tunay na malaya.